Ang sama-sama mo sa akin, Francie. Porket gustong-gusto kita, ganun lang ang gagawin mo sa akin. At kahit alam mong may nangyari sa atin, ganun mo lang akong iniwan. Dear Amihan Stories presents Bachelor Series 3, Twins with My Maldita Secretary. Written by Ate Samuha, 21. Aray! Ouch! Let me go! Maarting sigaw ng babaeng sinasabunutan ni Francine na yan. O ganyan, gigil mo ako eh! Sigaw niya habang kagat-kagat ang dila na parang si Coco Martin sa pinagbibidahan nitong pelikulang Ang Probinsyano kapag nagagalit. Bitawan mo buhok, isusumbong kita sa kuya ko! Protesta ng babae, pero mas hinigpitan niya ang pagkakahawak sa buhok nito. Huwag kang bida-bida kung ayaw mo tong maranasan. Nanggigil si Francis sa babae. Nakuha kasi nitong inis niya. Gusto lang naman nila magsaya sa board ng gabing yun. Double purpose celebration. Dahil katatapos lang ng board exam niya at birthday ng best friend niyang si Charlotte. Ouch! Ano ba, aray? Bitiwan mong hair ko! Nakahawak na ito sa kamay niya upang hindi niya madiinan ang pagkakasabunot sa buhok nito. Please help! Help! Francine na yan, tama na yan. She's crying na oh! Pagpipigil sa kanya ng mga kaibigan niya, binitiwan na niya ito ngunit marahas na itinulak. Napasalampak sa sahig ang babae at napadaing. Naituko dito ang dalawang siko pero hindi siya naawa. Ikaw, kanina ka pa eh. Nananadya ka. Parinig ka ng parinig at kanina ka pang bangga ng bangga sa likod ko. Sino ka ba sa akala mo? Isa ka lang namang hamak na probinsyana. Isusumbong kita sa kuya ko at papakulong kita. Buwelta nito nang makatayo sa harapan nila. Siya si Francine yan Esabellera, 23 taong gulang. Nagtapos siya ng kursong BSA bilang cum laude sa kanilang universidad. Bata pa lang, namulat na siya sa dalawang uri ng pamumuhay, ang marangya at ang simple. Kung siyang tatanungin, mas pipiliin niya ang buhay sa probinsya ng kanyang ina. Simple, maaliwalas, tahimik at payapa, malayo sa problema. Napapalibutan ni iyon ng luntiang tanawin, may sariwang hangin at huni ng mga ibon na kay sarap pakinggan. Eh di magsumbong ka! Matapang na sagot ni Francie. Hindi siya natatakot. Nagawa pa nga niyang itaas sa magkabilang manggas ang puting shirt at ipinakita ang muscle niya. Nakikita mo to, babae? Nakangising tanong niya. Nako, isang suntok lang ng probinsyanang to, makakatulog ka habang buhay. Singit ni Charlotte at marahang tinapik-tapik pa ang kunwaring muscle niya. Hubadda talaga kayo sa kuya ko! Banta nito sa kanila. Actually, wala kaming ginagawang masama sa inyo. Sumasayo lang kami tagsasaya rito sa bar, pero heto ka. Kayo, nananadya at bangga ng bangga sa amin. Sa tingin mo ba hindi ka namin papatulan ha? Sino ba kayo sa akala nyo? Baka isang piti ko lang sa'yo, maging isang kwento na lang kayo sa mga pamilya nyo. Inis sa sigaw naman ni Shiraya at itinulak ang isa sa kaibigan ng babae. Hep hep! Pagpigil niya sa pinsan at muli siyang humakbang. Alam niyo mga miss, kulang kasi kayo ng manners. Hindi porket mayaman kayo sa paningin niyo ay pwede na kayo mantrip ng kapwa niyong tao. Ipapaalam lang namin sa'yo. Ang tinutukoy yung probinsyanang kagaya ko, kasing liit lang ng hindi liit ko tingin sa inyo. Bakit? Tanong niya saka tumingin sa mga kaibigan niya. Alam niyang meron siyang respak dahil pinagtutulong-tulungan na nila ang grupo ng babae. Ipinasok nila ang mga ito sa VIP room. Tama! Sabay-sabay na sang-ayon ng mga kasama niya. Ito lang ha, do not do unto others what you don't want others do unto you. Sabi niya bago tumingin kay Shiraya. Lumapit siya rito at bumulong. Bes, tama ba yung sinabi ko? Hindi ko rin alam, Bessie. Nakangiwing bulong ng pinsan niya. Okay na yan, Bes. Basta, magkatulog naman sila. Goods na yan. Singit ni Charlotte at nag-thumbs up pa bilang suporta sa kanya. Hay, basta tama yun. Anya, kaya tumawa silang magkakaibigan. Sa pagtawa nila ng sabay-sabay ay mas lalong nagalit ang kabilang panig. Nakaharang na rin ang mga bouncer ng bar sa pagitan nila. Isusumbong ko kayong lahat sa kuya ko. Attorney yun. Lalo ka ng babae ka. Tignan mo nga yung suot mo, pang pobre. Hindi kayo bagay dito sa city. Galit na sigaw nito at dinuro pa siya.
Medyo tipsy na rin sila nung oras na yon kaya palaban sila. Pero ibang usapan na kapag minamaliit siya dahil lang sa suot niyang white-collared shirts at slacks. Hindi niya yun papayagan. Hindi na rin siya nakapagpalit kanina dahil dumiretso na siya sa bar matapos ang board exam niya. Nandiyan ang kuya ko! Hay nako, hindi kami natatakot kahit judge pa yan ng Supreme Court. Hindi natapos ang sasabihin ni Francine nang may magsalita mula sa likod nila. What's going on here? Kuya ko! Tawag ng babaeng sinabunutan niya. Automatiko silang napalingon sa likod nila pero hindi niya inaasahang magtatama ang mata nila ng seryosong lalaki. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya, kahit saglit lang ang pagtatama ng kanilang mga mata. Hey, what's wrong my baby? Mahinahong tanong na lalaki sa babaeng nakasubsob na sa malapad nitong dibdib. Sus, para kang sanggol na damulag dyan. Komento niya at ngumiwi. Humarap ang babaeng umiiyak at tinuro silang magkakaibigan. Napako agad ang tingin niya sa lalaki hanggang batok ang wavy nitong light brown na buhok, naka-half-bun pa. Malamlam ang mga mata nito, mahahabang pilik mata at matangos ang ilong. May bahagyang tumutubong balbas sa panga nito dahilan upang lalo itong magmukhang mestizo. Tila may halo itong ibang lahi. They hurt me, kuya. Yung naka-white shirt sinabunutan at tinulak niya pa ako. Sumbong nito sa kapatid. Ipinakita pa ang gasgas ang dalawang siko. Sino yun na nabunot sa'yo? Seryosong tanong na lalaki. Sinuri ang pisngi na nakababatang kapatid bago isa-isa silang pinasadahan ng tingin. Yung naka-white po, kuya. Muli siyang tinuro ng babae. Medyo kinabahan siya na muling magtagpo ang paningin nila. You, what's your name? Seryosong tanong nito. Di mo ba alam na labag sa batas ang ginawa mo? Pwede kitang kasuhan ng slight physical injuries under the revised penal code. Umikot ang mga mata niya. Hindi siya natatakot sa lalaki. Kahit abogado pa ito. Kung hindi sila pinagtripan ng grupo ng kapatid ito, hindi sila gaganti. Di magkaso ka. Matapang niyang sagot. Kumunot ang noo na lalaki at tinignan siya mula ulo hanggang paa. Napaismid siya. Isa sa pinakaayaw niya ay ang papasadahan siya ng tingin. Ayaw niya ng ganun. Feeling niya minamaliit siya kaya hindi niya maiwasang magsalita. Attorney ka pa naman, pero mapagkakamalan kang walang alam. Subalit ang ma-realize niyang sinabi ay nanlaki ang mga mata niya. Napatakip siya ng bibig. Hindi niya akalain na masasabi niya yon sa isang abogado. What did you say? Hindi siya agad nakasagot. Biglang nanayo ang mga balahibo niya pero paninindigan na lang niya ang sinabi. Hindi na niya pwedeng bawiin dahil magmumukha siyang talunan kapag ginawa niya yon. Kapag nasabi ko na attorney, hindi ko na uulitin. Only intelligent people can understand what I've said. So anong tingin mo sa akin, miss? A foolish man? Ikaw nagsabi niyan, hindi ako attorney. Huwag mo akong galitin, babae. Oras na nasimulan kita, sa rehas ka pupulutin. Banta nito sa kanya. Hindi natatakot si Francie sa lalaki. Ewan ba niya? Parang pakiramdam niya ay matapang siya ng gabing yun. At nasa isip niyang wala lang ang abogadong kaharap nila. Hindi siya matitinat dahil siya lang naman si Francie Neyan San Vitores Abellera. Attorney, before filing a lawsuit, you should first find out the whole truth. Don't rely only on what you see with your own eyes. What's your name? My name is Francie Neyan San Vitores. Proud pa na pakilala niya sa sarili. Hindi niya sinabi ang buong identity niya. Kilalang apelyido niyang Abellera sa lungsod, lalo na sa bar na pinuntahan nila. Ayaw niyang mapahiyang ang kanya. Lumapit pa siya sa lalaki at inilahad ang kanang palad. And you are? Sa kabilang banda ay nagulat si Marcus nang marinig ang pangalan ng babae. You are who? Like I've said, once na nasabi ko na, hindi ko na uulitin. Tura nito. Kinuha nitong kanang kamay niya at pilit na nakipagkamay. Sabi mo ng pangalan mo. Nainis tuloy siya sa babaeng kaharap. Para siya nakikipaglaro sa isip bata. Excuse me, miss. We're not joking here. Lalo nang ginawa mo sa kapatid ko. Call me Miss San Vitores. Putol ng babae. Kumunot ang noon niya. Tama nga talaga ang narinig niya sa pangalang binanggit nito. Kilala niya mga San Vitores sa Nueva Ecija.
triplets sa mga yon at tiyak niyang hindi ang kaharap niya ang isa sa triplets. You are San Vitores? Paninigurado niya. Oo nga, ang kulit. Walang pasensyang sambit ito. Ano ang pangalan mo? Napagtanto naman ni Marcus na hawak pa rin ito ang kamay niya. Mabilis niyang binawi ang kamal. Sumimangot ito at pinaikutan siya ng mga mata. Ang arte naman. Bulong nito sabay amoy sa sariling palad. Hindi na masamang amoy. Mabango. Aba, mabango ang kuya ko no. Hindi pipitsugin ang pabango namin. Buwelta na naman ang kapatid niya. Sa totoo lang, ngayon lang siya naka-encounter ng babaeng hindi man lang natakot o nabighani sa kanya. Hindi tuloy siya makapagsalita para ipagtanggol ang kanyang sarili. Sa pagtatama pa lang ng mga paningin nila ng babae ay para na siyang nahihipnotismo. Miss San Vitores, are you sure you're one of the San Vitores triplets? Oo nga, paulit-ulit tayo, attorney. Kilala ko mga San Vitores sa Nueva Ecija, miss. I know the San Vitores triplets. Oo, triplets din kami. At isa ako sa bunsong triplet. Hindi mo ba alam na pwede kitang sampa ng kaso sa pangangkin mo ng identity? Pananakot niya sa babae. Subalit kumunot lang ang noo nito at ngumuso sa harapan niya. Napapikit siya. Parang hindi siya sineseryoso nito. Usurpation of civil status is a crime under Article 348 of the Revised Penal Code, miss. Kaya sinasabi ko na sa'yo. Bahala ka nga dyan. Ayaw mong maniwala eh. Nang akmang ihahakbang na ng babae ang mga paa nito ay marahas niya itong pinigilan at mabilis na idinikit ang bibig sa tainga nito bago bumulong. Huwag mong ubusin ang pasensya ko. Once na napatunayan ko na you're faking an identity and using the San Vitores name, ako mismo magsasampa ng kaso sa'yo. Pagkatapos ng pagbabanta ni Marcus ay blankong tumingin lang ang babae. Nakipagtitigan pa ito. Napalunok siya nang umisi ito at mas lalong idinikit ang mukha sa kanya. Bahagya siya napaurong. Dahil kung hindi niya yun ginawa, mukhang sasadyain itong magdikit ang mga labi nila. Oh, natakot naman ako. Scary. Malamig na pahayag nito at kunwaring natakot pero sa huli, nginisiyan na naman siya. Anyway, I will wait for that summons, attorney. Are you challenging me? Okay, let's see what you can do, miss. Sus, hindi ako natatakot ano. Hinahamon pa kita. Natawa siya sa sinabi ng babae. Hindi niya akalain na maghahamon pa talaga ito. Yung binibigkas ng bibig mo, yan din ang magpapahamak sa'yo. Challenging to a duel yan. Article 262 na Revised Penal Code. Natahimik ang babae. Hindi niya mabasang ekspresyon nito. Matigas at walang emosyon. Ngunit sa likod ng malamig nitong pananalita, may bahid ng pag-alala sa mga mata nito. At iyon ang aalamin niya. Si Attorney Marcus Lazgano ay isang abogado. Sa edad niyang 34, hindi pa siya natatalo sa anumang kasong nahawakan niya. Basta nasa tamang kliyente niya, didepensahan at ipaglalaban niya. Halina kayo girls, mag-uumaga na at uuwi pa tayo sa Nueva Ecija. Yun na lang ang narinig niya sa babae. Tumas ang kilay niya nang banggain siya nito sa balikat. Napatras tuloy siya. Nilampasan na siya nito pagkatapos. Slander by deed under Revised Penal Code. Ang pagbangga sa kanya ay may kaakibat na kaso, lalo na kung maraming nakatingin. Sa simpleng tao, parang normal lang yun. Pero sa kanya, hindi pwede. Huminto ang babae at itinaas ito ang middle finger. Sadyang hindi talaga ito papatinag. Bigla siyang na-curious dito. Kung makaasta ito ay parang mas makapangyarihan pa sa kanya. Let's see. Bulong niya sabay iling. Direct assault. Sinundan pa ni Marcus ang tingin ng grupo ng kababaihan hanggang sa lumabas na mga ito mula sa bar. Kuya, bakit mo naman hinayaang umalis sa mga yon? Hindi ba tayo magpapablotter man lang? Tanong ng kapatid niya. Ako nang bahala sa mga yung bunso at sisiguraduhin kong hihingi ng tawad ang babaeng nanakit sa'yo. Pero kuya, gusto kong ipakulong sila. Precious miracle. Tawag niya sa buong pangalan nito. Babala iyon upang tumigil na ito sa gustong gawin. Kilala niyang kapatid. Kukulitin lang siya nito. Okay, fine. Hindi man lamang ako makakaganda sa babaeng yun, kuya. Malungkot at tanong nito. Sabay tayo mag-usap. Sagot niya at saka ito hinawakan sa palapulsuhan. Tama naman ang babaeng yun kanina.
Kailangan niyang alamin muna ang nangyari bago siya gumawa ng hakbang. Mauna ka na sa sasakyan. Inabot niya ang susi na sasakyan niya. Sige kuya. Nang wala ng kapatid sa harapan niya ay nagtungo agad siya sa management office upang tignan ang nangyari sa dalawang grupo bago ang kaguluhan. Attorney, Bungad ang isa sa staff ng bar na pinagkakatiwalaan nilang magkakaibigan. good evening po. Jess, could you check CCTV footage of the incident earlier? Sige po, attorney. Maupo ka po muna. Magalang na sabi nito. Thank you. Ilang minuto lang hinintay niya ay pinakita na sa kanya ang CCTV footage. Napagtanto niyang mas nauna nga talagang nakipag-away ang panig ng kapatid niya sa dance floor. Okay na, Jess. Kindly email me a copy of this. Thanks. Sige po, attorney. Pakisabi na lang sa boss mo na dumalaw ako dito. Ako na rin ang bahala sa gulong ginawa ng kapatid ko. Anya bago siya tuluyang umalis. Ang BS Bar na iyon ay pagmamayari nilang magkakaibigan. Partnership ang business nila hanggang sa napalago na nila at dumami na rin ang mga branches. Lumabas na siya tagmamadaling tinungo ang kinapaparadahan ng sasakyan niya. Nakakapagod. Anya bago kumatok sa bintana ng passenger seat. Tara na kuya! Anang kapatid niya. Sumakay na siya nang makauwi na rin sila. Gusto niya pang pag-isipan kung ano ang gagawin sa babaeng yun. Gumagamit pa ito ng identity ng isang mayamang angkan sa Nueva Ecija. Isang linggong lumipas ang gabing nasangkot sa gulo si Francine niyan kasama ang mga best friend niya. Umuwi agad sila sa probinsya para takasan ang nangyari doon. Alam mo, Bes, sabi ng kaibigan niya si Charlotte. Nasa labas sila ng bahay nito, nakaupo sa upuan na gawa sa kahoy at kumakain ng manggang may bagoong. Ano yun, Bes? Tanong niya. Grabe nangyari nung nasa bar tayo, no? Paano kung hanapin tayo ng attorney na kapatid ang inaway natin? Hindi yan. Ang layo naman nila sa Nueva Ecija, Charlotte. Sa bagay, sang-ayon ni Charlotte. Pero Bes, wala akong kasalanan doon na. Wala akong perang pambayad kung sakali. Alam mo namang mahirap lang kami. Scholar nga lang ako ng pamilya niyo. Sus, akong bahala sa'yo, Bes. Kargo kita. Assurance niya rito. Nagkwentuhan lang sila ni Charlotte ng tanghaling yon. Dalawa lang kasi sila dahil umuwi sa Italy si Shiraya. May importanteng gagawin daw ito. Hangad kong pagiging top-notcher mo, Bes. Congratulations na agad. Sabi nito nang ikuwento niyang karanasan sa pag-take ng board exam. Kahit huwag ng top-notcher, Bes, isang take lang sapat na yun sa akin. Kaya ikaw sa board exam mo, nako, magpanti ka ng red, swerte raw yun. Payo niya rito. Tumawa ang kaibigan niya. Hindi ako matalino kagaya niyo, kaya nagpupursige ako mag-review. Pero sige, magpapanti rin ako ng red. Red na brat panyo, triple ang swerte, Bes. Nagtawanan silang dalawa nang biglang tumunog ang cellphone niya at agad niya naman tinignan kung sino ang caller. Dada! Bungad niya sa kabilang linya. Come home. Utos ang dada Nathaniel niya. Nakatatandang kapatid ito ng mami niya. Dada, nandito po kina Charlotte. Uwian mo muna ito naghahanap sa'yo, Francie. Huminga siya ng malalim at tumingin sa kaibigan. Nagtagpo ang mga mata nilang dalawa. Kapwa rin silang napaisip kung sino naghahanap sa kanya. Sige, Dada Nat, coming. Iyon ang sagot niya bago pinatay ang tawag. Sige, Bes, alis na mi. Emergency eh. Okay, ingat, Francie Bulol. He! Sigaw niya at muli itong humagalpak ng tawa. Sumakay na si Francie sa Harley Davidson big bike motor. Yun ang regalo ng Lolo Arnold niya sa Lola Faustina niya noon. Maganda pa rin ang motor. First release yun noong 1993 at hindi ganong nagamit. Kaya na matuto siya mag-drive, siya nang gumagamit tuwing nasa probinsya siya. Ingat ka, Besa, wag paliparin ang motor. Paalala pa ni Charlotte. Bye, Charlotte! Anya sabay bungis-ngis. Pinaybay niya ang daan papunta sa asyenda ng mga San Vitores. Pakanta-kanta pa siya hanggang sa marating niya ang mansyon ng kanyang dada Nat. Senyorita Francie, magandang tanghali po. Bati sa kanya ng isa sa mga katiwala nilang si Mang Lucio. Good afternoon po. Pasok po kayo sa loob, senyorita. Salamat po, Manong. Kahit naka-loose t-shirt siya at jogging pants ay dumiretso siya sa sala.
Hindi pa siya nakakaligo ng tanghaling yun pero wala siyang pakialam kung amoy bagoong siya dahil sa kinain nilang mangga ni Charlotte. Dadanat, I'm here na! Pagtawag pansin niya sa mga tao sa sala. Come here, Francie. Tawag ng dadanat niya. Ito bang hinahanap mo, Atty. Lazgano? Nabigla siya na makilala ang lalaking nakaupo sa sala. Nang lumingon ito sa kanya ay kinabahan siya at nag-isip agad ng alibay. Mahal, nandito ka pala! Mabilis niyang sabi at saka lumapit sa lalaki. Yumakap siya rito at walang sere-seremonyang hinalikan niya ito sa pisngi. I miss you, mahal! Ramdam niya ang pagkabigla nito, halos hindi na ito gumalaw. What? Dadanat, si Attorney Pogi, boyfriend ko po. Pakilala niya bago bumulong sa lalaki. I'm sorry, please let's talk about what happened at the bar ng tayong dalawa lang attorney. Huwag kang umeksena pa rito. Samantala, gulat na gulat si Marcus sa ginawa ng babae sa kanya. Hindi agad siya nakagalaw. Higit na dumampi ang labi nito sa pisngi niya at may nasinghot pa siyang kakaibang amoy. Excuse me. Sabi niya habang pilit inilalayo ang ulo sa babae. Kung nagtatampo ka sa akin, mahal, pwede naman natin pag-usapan sa labas. Malambing na usal nito. Nilalaro na ng daliri ni Francie ang dulo ng tenga niya. Pakiramdam niya ay nandoon ang amoy nito. What's that smell? Tanong niya nang hindi niya namatiis ang amoy. Anong amoy, attorney? Tanong ni Mr. San Vitores, ang ama ng triplets na kilala niya. Tumingin siya kay Francie na inamoy-amoy ang kamay nito. Francie. Naku, Dada. Kumain kasi kami ni Charlotte ng mangga na may bagoong. Teka, hindi ba pala may nakapaghugas? Wait po. Tinignan niya ito na masama pero tumakbo na ito. Attorney, girlfriend mo palang pamangkin ko? Iyon na nagpabaling kay Marcus dahilan para magtitigan sila ni Mr. San Vitores. Gusto niya sanang umiling pero naalala niyang ibinulong ng babae sa kanya. Opo, pasensya na po Mr. San Vitores. Nabala ko pa kayo. Sinang-ayunan niyan sinabi nito na hindi niya dapat ginawa. Kumusta naman ang pamangkin ko sa relasyon niyo, attorney? Natigilan siya sa tanong nito. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Unang-una kasi ay hindi naman talaga niya kilala ang babae. She's a brat, but it's fine. I can handle her. Anya, binase na lang niya ang ugali ng babae sa gulong nangyari sa bar. Yes, may pagkabrat talaga yung pamangkin ko. And it's good for you that you can handle her attitude. Pero mabait naman si Francie. Paborito siya ng lahat. Kaya po pala Mr. San Vitores. Nagtungo lang si Marcus sa Nueva Ecija para tukuyin ang babaeng na-encounter ng kapatid niya sa bar. Gusto niyang alamin kung totoong identity nito dahil kilala talaga nila ang pamilya San Vitores. Kliyente ng pamilya nila mga ito sa mga transaksyong may kinalaman sa pagbili ng lupa na nangangailangan ng mga dokumento. I see. Alam na ba ito ng daddy niya, attorney? Nagmistulang investigador na ito sa katatanong sa kanya. Muli ay nawalan siya ng imig. Hindi na nga niya kilala ang babae. Paano pa kaya ang daddy nito? Nako, mukhang lihim ang relasyon niyo, attorney. Dapat sa Batangas ka pumunta kung may plano ka na sa pamangkin ko. Natatawang pahayag nito. Batangas? Nauutal niyan sa bid. Yes, doon nakabase ang pamilya Abellera. Pwede rin sa Tagaytay. Nandun ang isa sa hanap buhay ng kapatid ko, her mom, Nala San Vitores Abellera. Biglang nablangko si Marcus nang marinig ang apelyidong Abellera. Ramdam niyang kaba sa dibdib. Tama ngang hinala niyang may itinatago ang babae. Yun palang apelyido nito. Dumating naman si Francie at nagmamadaling lumapit sa kanila. Halika na mahal, mag-usap tayo sa labas. Dadanat, hiramin ko po muna ang boyfriend ko Sige lang, Francie. Nagpaalam din siya sa tiyuhin nito. Dinala siya ng babae sa malawak na palayan. Namangha siya sa tanawin. Sinasayaw ng hangin ng mga uhay na nakayuko. What's that for? Baling niya kay Francie. Ang alin, attorney? Yung pagsabi mong boyfriend mo ko sa tito mo. And you're an Abellera. Hindi na mahalaga kung sino ako, attorney. Ang akin lang, huwag mong iparating ang nangyari sa bar ng gabing yun. At bakit naman hindi? Kasi mabait kaya ako, attorney. Tumawa siya sa tinura ng babae. Sa nakikita niya kasi rito ay halatang pilya ito. Mabait kapag tulog, miss.
Mabait ako, promise. O sige nga, kung mabait ka, mag-sorry ka sa kapatid ko. Habon niya pero umiling ito. See, hindi ka naman talaga mabait. I apologize when I'm wrong, attorney. But I do not apologize when I'm provoked. But you hurt my sister, Miss Abeliera. She's insisting on filing a case against you. She has evidence. Hindi naman kasi kami ang nauna eh. Sila kaya. Actually, nandito ako para kumpirmahin ko sino ka ba talaga. Pero ngayong alam kong isa ka palang Abeliera. What about mag-file kami ng kaso, Miss Abeliera? Namilog ang mga mata nito. Naaliw siya sa babae. Paiba-ibang emosyon na mukha nito. Naku, ito naman si attorney, hindi na mabiro. Sabi nito at hinampas pa siya sa braso. Article, hayan na naman ang article mo. Naku, ang kapatid mo sabihan mo namang article na yan. Mas grabe pa siya sa akin, oh. Napailing na lang siya sa babae. Nakuha talaga nito ang interes niya. So, anong dapat natin gawin para mabura na yung filing case na yan nang hindi na umabot sa mga magulang at pamilya ko? Tanong nito. Simple lang. Apologize to my sister, Miss. Ayoko. Hindi naman ako may kasalanan eh. Iba na lang attorney. Hindi naman ako ganong kababang tao para mag-sorry kung inosente naman ako. Oo nga nakipag-away ako, pero iba pa rin ang katotohanan ng kapatid mo nagsimula ng away. Mahabang pahayag nito. Napaisip tuloy si Marcus. May punto naman ang sinasabi ng dalaga. Nagpatuloy sa pagsasalita si Francie. Sa mundong pinag-aharian ng kapangyarihan at batas, hindi lahat ng tama ay nananalo. May mga inosente na kailangan yumukot mag-sorry. Hindi dahil silang may kasalanan, kundi dahil silang walang laban. Hey, wait. Calm down, Miss. Kalmado ako, attorney. Okay. Ganito na lang. Be my secretary. So, deal? Naka-maternity leave ang sekretarya niya, kaya iyon na lang ang naisip niyang paraan para maayos ng gulo. Okay, deal. Basta, secretary lang ah. Yes, Miss Abeliera. Teka, may sweldo ba? Nakakapagod din yun, oh. Fine, masweldo. Sang-ayon niya. By the way, I'm Francine San Vitore Abeliera. And you are? Attorney Marcus Lazcano. Nakipagkamay siya sa dalaga at ramdam niya ang kuryenteng dumadaloy sa kamay nito patungo sa kanyang sistema. Sorry. Sabi niya na mabilis niyang binawi ang kamay niya. Basta, secret lang to attorney ha. Hanggang kailan pala? 3 months hanggang makabalik ang sekretary ko mula sa maternity leave niya. Anya at napatango-tango ito. Samantala, dahil ayaw ng palakihin ni Francie ang issue, ay pumayag na lang siya maging secretary para quits ng kasalanan niya sa kapatid ng attorney. Ha? May bago kang trabaho? Saan ulit yan, anak? Tanong sa kanya ng Daddy Francis niya. Sa law firm po, Dad. Ano po, part-time job lang po, for experience, ganon. Nakangiti niyan sabi. Napatango ito at napatingin sa mami nala niya. Kasalukuyan ito naghahanda ng agahan nila. So, stay in kasama nila, Francie? Opo, Mami. Sumang-ayon naman ang mga magulang niya. Pinaalalahanan lang siya. Hindi naman siya lalabag sa mga utos ng Mami at Daddy niya. Kung kaya't bumalik siya sa Maynila, 1 linggo ang training niya sa firm ng lalaki. Noong una, nahirapan siya. Pero kalaunan ay natututo na siya sa mga batas-batas. Sadyang marami talaga siyang mali nung gabing nasa bar sila, lahat pala ng ginawa niya ay labag sa batas. Attorney, tawag niya sa boss niya. Hindi niya inaasahan na maaga itong papasok sa law firm. Naabutan tuloy siya nakaupo sa pwesto nito. Nakataas pa ang 2 paa niya sa ibabaw ng mesa at may subong lollipop. Anong klaseng upo yan, Francine yan? Seryosong tanong ni Marcus at marahas na ibinagsak ang suitcase ito sa ibabaw ng mesa. Sorry po attorney, akala ko po kasi tanghali na kayo pupunta rito. Pahayag niya at saka mabilis na tumayo. Ang aga niyo naman po kasi. Hindi dapat ganyan ang upo ng isang babae, Francie. Tura ng lalaki. Sus, attorney, nakapantalo naman ako ah. Kahit na, be a decent person, Miss Abeliera. Sorry po. Tumingin na lalaki sa kanya. Sa puntong yun ay napagtanto niya ang sinabi. Sa kanya lang na-realize na nagsorry pala siya. 2 beses ka na nagsorry sa akin ah. Basta alam ko may mali ako, attorney. Magsasorry po ako. Good. Kindly check my schedule for. Nag-almusal ka na po?
Sabad niya bago pa man ito matapos sa sasabihin. Hindi pa, ikaw. Kumain na pero kakain ulit kapag libre, attorney. Tumawa ang lalaki. Napapansin niya na kapag siyang kasama nito ay palagi itong tumatawa. Attorney, clown ba ako? Katuwa-tuwa ba ako sa paningin mo? I like your presence. You give off positive vibes, Francie. Ginulo pa nito ang buhok niya. Sige na nga, ikaw na po ang magtingin ng schedule mo ha. Huwag mo muna po akong utusan, bibili po ako ng food natin. Inilahad niya ang kamay sa harapan ng lalaki. What's that for, Francie? Pambili ng pagkain, attorney. Napangisi siya nang kinuha ni Marcus ang wallet sa bulsa nito at bumunot ng 1,000 peso bill. Barya lang po sa umaga, sabi niya at umiling nang iabot ito ang hawak na pera. Magkano ba? Sapat ng 200, kay Ma'am Karen lang naman ako bibili. Mura lang dun, hindi ka nalugi, may libreng sabaw pa, attorney. Sinong Karen? Nagsalubong pa ang kilay ng binata. Dun sa may dulo, may karinderya puron. Anya, saka iniwan na ang boss niyang umiiling-iling na lang. Sa 200 pesos ni Marcus, maraming nabili si Francie. Kagaya na sinabi niya ay may libreng sabaw ng baka na mainit-init pa. Attorney, I'm here. Oops! Natigilan agad siya. May kausap ang kanyang boss. Isang matangkad na lalaki. Naka-white cap ito at black leather jacket. Nakaistorbo po ba ako, attorney? Magalang niyang tanong. May bago kang secretary, Parts? Tanong ng lalaki. Kunot noong nakatingin ito sa gawin niya. Substitute Parts. Hi, ako po si Francine Isabeliera. Magiliw niyang pakilala sa lalaki. Abeliera? Opo, isa po kong Abeliera. Proud na sabi niya. Oh, I see. Kaano-ano mo si Roba Abeliera? Tanong nito. Siya naman na nagtaka kung bakit kilala nitong pinsan niya. Pinsan po. Pinsan. Wow, hello, Miss Abeliera. I'm Nicolas. Ipasok mo muna yung mga hawak mo sa kitchenette, Francie. Mauna ka na kumain. Utos si Marcus. Hindi natuloy ang pagpapakilala ng kaibigan nito. Sige po, attorney. Nagtungo nga si Francie sa kitchenette ng opisina ni Marcus. Inayos niya mga pinamili niyang pagkain. Nagtimpla muna siya ng gatas niya at pagkatapos ay pumwesto na siya para kumain. Ang sarap talaga ng dilis, ang fresh pa. Sabi niya habang ninanamnam ang kinakain niya. Nakataas ang isang paa niya habang umunguya. Francie, what's that smell? Tanong ng boss niya. Hindi niya namalayang pumasok na pala ito sa kitchenette. Napailing na lang si Marcus na makita si Francie na aliw sa pagkain habang nakataas pang isang paa. Mukhang may umubos na ng pasensya mo, attorney. Bulong ng kaibigan niya si Nicolas. Tahimik. Hindi niya kasi matiis ang kakaibang amoy na galing sa kitchenette kaya tinungo niyang area. Hindi na rin niya napansin na sumunod palang kaibigan. Aaminin niyang maselan talagang pang-amoy niya pero kung alam niyang si Francie naman ang salarin ay parang baliwala na yun sa kanya. Kain na po kayo, attorney, para sabay-sabay po tayo. Kumuha na lang po kayo ng mga plates niyo. Wika nito. Kumunot ang noon niya. Napapansin niyang nagiging utusan na siya ng babae. Sige na, attorney. Kumuha ka na ng plato at makikisalo na rin ako. Natatawang sabi ni Nicolas. Tinulak pa siya sa balikat at umupo ito sa tabi ng babae. Masarap po ito, sir. Crunchy pa. Sabi pa ni Francie kay Nicolas at tinuro ang pagkaing nakahain sa mesa. Gusto mo, sir? Kumuha ito ng isang maliit na isda at akmang isusubo sa bibig ng kaibigan. Francie niya na Beliera. Sita niya rito. Nagtatakang tumingin ito sa kanya at pinukulan niya ito na masamang tingin. Ay, ito po, sir. Subukan niyo po kung goods po yan. Pagkakasundo tayo niyan. Sambit ni Francie. Itinuro na lang ang pagkain sa mangkok. Nakangising binalingan siya ni Nicolas. Oh, may nagsiselos pala rito. Pinagsasabi mo, Nicolas. Kumuha na lang siya ng 2 plato at 2 baso saka siya umupo sa kabila. Nainis siya bigla sa kaibigan kahit wala naman itong ginagawa. Ibinaling na lang niya ang atensyon sa pagkain na bago sa kanyang panlasa. 2 buwan na lumipas, mabilis naging komportable sa isa't isa sina Marcus at Francie. Madalas man niyang sitahin na babae sa mga indecent itong kilos kapag silang dalawa lang. Ginagawa niya yon sa paraang nagtuturo, hindi nakaka-disappoint o nakaka-discourage.
Nang sumapit ang hapon, magpapatimpla sana ng kape si Marcus na makita niyang inaantok na si Francie. Pinipigilan lamang nitong pumikit. Napailing siya at kumuha ng papel. Nilamukos niya yon saka binato sa direksyon ng dalaga. Tumama yon sa noon nito. Aray ko, ano yun? Sigaw nito, napatayo pa sa gulat. Nang mapansin kung ano yung tumama rito, ay dahan-dahan itong tumingin sa gawin niya. Attorney naman! Magtimpla ka ng Charon, Francie. Hindi yung matutulog ka na dyan. Ang dami mo pang trabaho. Attorney naman, wala kang konsiderasyon sa akin. Inaantok na nga yung tao, ganyan ka pa. Ang mas mabuti pa po, ilibre mo na lang ako ng kape. May nakita kong bukas sa cafe. Napabugas siya ng hangin. Ganoon ang palaging excuse si Francie sa tuwing inuutusan siya nito. Let's go! Anya at tumayo na. Muling sinuot ang itim niyang coat. Malapad ang iting tumayo na rito at mabilis na nag-ayos ng sarili. Ang bait mo naman talaga, attorney. +1 ka kay God. Tsk. Sa cafe naman, ngiting-ngiti si Francie habang umiinom ng iced tea. Marami rin siyang in-order na pastries na talagang pinagtaasan siya ni Marcus ng kilay. Maubos mo ba yan, Francie? Oo naman po no. Kung hindi, i-take out na lang natin. Pwede naman yun, di ba? Whatever, Francie. Natutuwa talaga siya sa ugali ni Marcus. Akala niya ay suplado ito. Yung tipong hindi niya magugustuhan ngunit hindi naman pala ito ganoong kasungit. Sa ilang araw na kasama niya ito, may kung ano sa dibdib niya ang tila nagwawala. Ganoon ang reaksyon niya tuwing kasama ito. Attorney, gusto na yata kita. Naiiling niyang usal sa isip. Pinagmamasdan niya lang ito at ang hindi siya nakontento ay nangalumbaba pa siya. Francie, umayos ka nga. Hindi magandang asal kapag kumakain tayo. Puna ni Marcus. Nakangiting tumango siya at nagpatuloy na sa pagkain. Kasalukuyan namang nasa bar si Marcus kasama mga kaibigan niya. Nag-text si Israel na ipapakilala nito ang babaeng minamahal. Sakto ring kumpleto silang magkakaibigan. What? Israel, bakit mo kasama ang asawa ni Walter? Parts, akala ko ba hindi pupunta dito si Roba? Kunot noon tanong ni Levi kay Walter. Nang matapos magpakilala si Sahadia Abellera ay nakipagkamay ang dalaga sa kanila bago nagsalita si Liam. Wow, another Abellera. So Israel, kayo na ba? Isang Abellera na naman ang nakakuha sa puso ng isa sa mga kaibigan niya. Napansin niyang nakatingin sa kanya si Nicholas habang sumisimsim ito ng alak. Why are you staring at me like that, Nicholas? Naguguluhan niyang tanong. Another Abellera ha? Shut up, Nicholas. Ayaw niyang malaman ng mga kaibigan niya na meron pa siyang isang alagang Abellera. Baka lalo siyang tutuksohin ng mga ito. Napangise si Nicholas. Doon nagsimula ang katuwaan nilang magtotropa. Nang gabing yon, medyo lasing siya pero mataas pa rin ang tolerance niya kaya nakaya niyang umuwi. Ngunit sa halip na direktang umuwi ay nagtungo siya sa kondo ng kanyang sekretarya. Attorney, what are you doing here? Tanong ni Francis sa kanya. I miss you. Wala sa sariling sambit niya. Ha? Pinagsasabi mo, attorney? Itinulak niya pabukas ang pinto at nanlalaki ang mga matang umatras ito. Pabilis niyang ikinulong sa mga palad niya ang maliit na mukha ni Francie. Francie. Nagmaneho ka ba kahit lasing ka, attorney? Paano kung naaksidente ka? Sira ulo to. Stop. Para kang si mommy. Saway niya at matiim na tinitigan na maganda nitong mukha. Why are you so beautiful, Francie? Siyempre, mana ako sa mami at daddy ko, no? At attorney, lasing ka na talaga eh. Tumitig pa siya kay Francie. Dahil na rin siguro sa tama ng alak, ay hinalikan niya ang mapupulang labi nito. Hindi ito nagprotesta at nagpaubaya na lamang. Kinabukasan, naalimpungatan si Marcus sa agad siyang napabalikwas ng bangon. Pumipintigan sentido niya. Napahilot siya doon at naaalala niya ang nangyari kagabi. Francie? Tawag niya sa pangalan ng babae. Wala na kasi ito sa tabi niya. Bumangon siya at inayos ang kama. Nakagat niya ang labi na makitang pulang marka sa bedsheet nito. Nagtungo siya sa banyo at naliko. Nang matapos niyang ayusin ang sarili ay lumabas na siya ng kwarto ni Francie. Dumiretso siya sa isang nakabukas na pinto. Naabutan niya itong naghahanda sa hapag. Nanatili siya nakatayo. Hindi niya alam kung paano ito lalapitan. Good morning, attorney. Come here, kumain na tayo.
Anyaya nito nang mapansin siya. Kinabahan siya dahil napakaseryoso nito. Good morning. Anong niluto mo, Francie? Nakaamoy na naman kasi siya ng kakaibang amoy. Inilapag nito ang tsaa na hinanda para sa kanya. Fried egg, sausage, spicy dilis. Subukan mo, masarap to. Kapag aarte-arte ka dyan ay tatadyakan kita. Sa hindi malaman na dahilan ay kinabahan siya doon. Kakainin ko naman. Good, attorney. Kumuha ito ng isa at inabot lang sa kanya. Tumas ang kilay niya. Hinawakan niyang palapulsuhan ito at iginiya sa bibig niya upang masubuan siya nito. Thank you, Francie. Nginitian pa niya ito. Napatulala ang dalaga. Kung kaya't pinitik niya ang noon nito dahilan upang sumimangot ito. Hindi ka ba galit sa akin? Usisa niya. Bakit ako magagalit, attorney? Francie. About last night. I enjoyed it too, so don't worry. Siya naman ang natulala dahil parang wala lang dito ang nangyari sa kanila kagabi. Kahit hindi naman yun ang intensyon niyang mangyari. Francie, dapat magalit ka sa akin. Hindi ako magagalit, attorney. Ginusto ko rin naman yun. At kung ano yung dahilan, hindi ko rin alam. Basta yun na yun. Sigaw nito. Okay, let's talk about what happened, Francie. Huwag kang magalala, hindi kita tatakasan. Pagbibigay niya ng assurance. Alam ko, may tiwala ako sa iyo eh. Anito na nagsimula ng kumain. Inabot niya ang kamay nito sa ibabaw ng mesa at nginitian. Thank you, Francie. Chancing ka na po, pero ire-remind ko lang po, attorney. May hearing ka po ngayon at kung gusto mo pang maglambing-lambing dyan, hindi ka abot sa oras ng hearing. Sinipat niya ang relong pambisig, 7:00 na. 1 oras na lang bago magsimula ang hearing, kaya nagmadali silang dalawa. After the hearing, mag-usap tayo. Ipapakilala mo ko sa parents mo, okay, love? Habilin niya. Mukha nagulat ito, pero ngumiti ulit siya at binigyan ito ng halik sa noo. Samantala ay malayang nakaupo sa swivel chair ni Marcus si Francie sa mga oras na yun. Inalala ang nangyari sa kanila na lalaki. Sa pagsasama nilang dalawa, nagkaroon talaga siya ng pagtingin dito. Guwapo kasi ito at hindi lang yun. Gentleman pa at mabait, kaya mabilis lang siyang nahulog. Malaki rin naman ang tiwala niya sa binata. Kuya! Mabilis at tumayo si Francie nang biglang bumukas ang pinto. Nagulat pa siya na makita ang babaeng nakaaway niya noon sa bar. Anong ginagawa mo rito? Kasi... Ipinagdikit niya ang hinduturong daliri niya. Wala kasi siyang maisip na isasagot. So, ikaw ang sinasabi ni Kuya na sekretary niya pansamantala at ikaw rin siguro yung sinasabi niyang ipapakilala sa amin. Sunod-sunod na tanong nito. Siguro? Patanong na usal niya. Miss, kung ang kuya ko'y nadala mo sa kagandahan, ako hindi. Dahil una, hindi kita mapapatawad sa ginawa niyan mga kaibigan mo sa akin. Pangalawa, kahit ipagtanggol ka pa ng kuya ko, hindi kita tatanggapin sa pamilya namin. At mas lalong hindi si Mommy. Better for you to step out of his life and find someone else, not my brother. Sigaw nito at saka nagmarcha palabas. Napatulala na lang si Francie. Tama nga siguro ang sinabi ng babae. At kapag nalaman pa ng mga magulang nito ang nangyari ay madudungisan ng pangalan ng kanyang pamilya. Masisirang reputasyon ng pamilya niya nang dahil lang sa kanya. Baka ma-disappoint ko lang si Daddy. No, it can't be. Hindi siya nagdalawang isip na umalis sa law firm ni Marcus at hindi na muling nagpakita pa. Pagkatapos ng hearing ni Marcus ay nagmamadali pa siyang bumalik sa firm. Balak niyang maagang umuwi dahil sa plano niyang ipakilala si Francie sa pamilya niya. Ngunit hindi niya naabutan doon ang dalaga. Where is she? Lumabas ba siya? Nagtatakang tanong niya sa sarili at kinuha ang cellphone upang tawagan ito. Ngunit walang sumasagot sa kabilang linya. Napabuntong hininga si Marcus, ngunit sinubukan pa ring tawagan ito. Nang hindi na siya makatiis ay hinanap na lang niya, maging sa karinderyang madalas itong puntahan. At pagkatapos ay nagtungo na siya sa kondo nito. Pero kahit anino ng dalaga ay wala siya nakita. Hanggang sa nakatanggap siya ng mensahe na huwag na raw niyang hanapin si Francie. 5 taon ang lumipas, mas lalong naging seryoso si Marcus sa buhay. Masama ang loob niya nang umalis ang babae na hindi man nila napag-usapan ang nangyari sa kanilang dalawa. You were a chapter that was never written.
Yet you shape my whole story, Miss Abellera. Bulong niya. Ikaw, Aslael, aaway mo ako. Pagkapasok niya sa bahay ng kaibigan niya ay nakarinig siya ng boses ng bata. Gusto mo sumbong kita sa mami ko? Aaway mo si Quincy Faye, ha? Quincy Faye? Di kasamang ibang batang inaanak ko? Tanong niya sa sarili. Hindi naman kita inaaway. Naglalaro lang naman tayo, oh. Huwag ka na magalit, please. Boses yun ng inaanak niyang si Azrael. Aaway mo talaga ako, Aslael. Ikaw ha, bad ka talaga. Ay, ang tagal naman kasi ni Kuya Enoch. Tapos si Felix, ayaw pa ng ganitong laro. Hirap mong kalaro, Quincy. Kung talo ka, away na agad. Reklamo ng inaanak niya. Sumbong kita sa mami ko. Dapat ang babae hindi tatalo. Dapat nananalo palati dahil babae ako, Aslael. Katuwiran pa ng batang babae. Napailing na lang si Marcus sa narinig. Dumaan siya ngayon sa bahay ni Nigel para ibigay ang regalo ng inaanak niya. Hindi kasi siya nakapunta sa birthday party nito dahil sa hearing niya. Azrael Dane? Tawag niya sa pangalan ng inaanak dahilan upang tumingin ang dalawa sa kanya. Naglalaro ang mga ito ng snake and ladder. Ninong Marcos! Masiglang sigaw ni Azrael na makita siya. Tumakbo ito sa kinaroroonan niya at lumuhod naman siya. Nagkiskisan sila ng ilong. Dahil ganun ang tradisyon ng mga Arabo, nagpapakita ng respeto. Happy birthday, little man. I'm sorry, hindi ako nakapunta kahapon. May hearing kasi si Ninong. Paliwanag niya at saka hinalikan ng noo ni Azrael bago inabot ang hawak na regalo. It's okay po. Thank you po, Ninong Marcos. Ako po, wala. Singit ang batang babae na ikinalingon ni Marcus. Nang magtama ang mga mata nila ng bata, ay biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Nakasuot ito ng pastel t-shirt na may cute na design. Ipinares yon sa maong shorts at puting rubber shoes. May malit din itong backpack na lalong nagdagdag sa kaakit-akit na itsura nito. Hindi mo naman birthday, Quincy. Mahinahong wika ni Azrael. Bakit? Hindi mo naman birthday ngayon kapon yun Katwira nito. Belated ito, Quincy. Uwi na lang si Quincy Faye. Hindi na lang papasyal si Quincy dito sa Philippines. Pangit pala dito sa Philippines. Wala pang ligalo si Quincy Faye. Che! Sumimangot pa ang bata at nag-cross arms. Tumingin lang sa kanya na parang isang reyna na hindi nagpapatalo. Ang bata-bata pa, maldita na. Anya sa sarili, pero naaaliw siya rito. May naalala tuloy siya. Hey, what's your name? Aaway mo rin ako. Malditang sabi nito. Quincy, mind your manners. Si Tito Ninong ko yan. Saway ng inaanak niya. Di Tito Ninong ko rin siya, Azlael. Inosenteng tanong nito. Hindi, ako lang. Sino Kuya Wayne at Sarina? Biglang nalungkot ang maamo nitong mukha kaya mabilis siyang lumapit dito. Kawawa naman pala si Quincy Faye at si Kuya Felix Melo. Wala ninong kayang walang gift. Malungkot na pahayag nito, bagsak pang balikat. Felix Mero Quincy, ang bulol mo talaga. Ang pangit ang pangalan ko kapag ikaw nagsasalita. Sulpot ng isang batang lalaking kasing laki lang ni Azrael. Nakasuot ng light-colored na polo shirt na may maliit na design. Ipinares sa maong shorts at puting sneakers. Okay, you can call me Tito, little princess. Agap niya upang hindi na ito malungkot. Ay, ayoko niyan. Tito Ninong dapat. Palapalias kami ni Azlael. Nakangusong sabi nito. Sige. Hindi na siya nakahindi. Parang natatameme siya at nahihipnotismo kapag nakatitig dito. Yay! May Tito Ninong na rin ako. Kita mo yun, Azlael? Tito Ninong ko na si... Napahinto sa pagsasalita si Quincy na parang may iniisip. Paano yan? Wala akong regalo. Bibili na lang ako ng gift mo sa susunod, baby. Anya pero muli itong nalungkot. Ay, kawawa pa rin pala si Quincy. Wala pa rin siyang gift. Akin na lang yung gift mo, Azlael. Sabi ng bubuit sabay kalabit sa inaanak niya. No, bigay ito sa akin ni Ninong Sabi ni Azrael sabay tago ng regalo sa likod nito.
Stiamo tornando a casa in Italia. Sabi ng bata. Hindi nila naiintindihan yon kaya nagkatinginan sila ni Azrael. Uuwi na kami sa Italy, yung po sinabi ng kakambal ko. Stiamo tornado a casa in Italia. Bulol po kasi sa RC Quincy kaya nagiging elang arpo. Tuwid na pahayag ng kakambal nito. I see. Hi kiddo, what's your name? Tanong niya sa batang may hawak na storybook. Halata namang kambal ang mga ito dahil magkamukha. Napansin niya parehong buhok ng mga ito. Nakikita niya sarili nung bata pa siya. Ganon din siya noon. Curly hair na hanggang batok. Felix Meiro po. I'm Tito Marcos Lazgano. No po, Tito Ninong po tawag mo sa kanya kuya. Palapalihas tayo lahat nila Azael, Kuya Enoch, and Salina. Di ba po Tito Ninong? Yun na naman ang pagkalabit nito. Humagalpak siya ng tawa at hindi napigilang haplusin ang matambok nitong pisngi. You're so cute, Quincy Faye. Anya, napatingin pa siya kay Felix. Inosenteng tumingin din ito sa kanya. Sige na nga, Aslael. Di ko nakukunin yung regalo mo. Ba't open mo na pala makita namin ni Kuya Felix? Makulit na sabi ni Quincy. Tumingin siya kay Azrael. Sino ang dalawang batang ito, Azrael? Pinsan ko po, Tito Ninong. Sabi nito, napatango siya. Tagil mo naman po, Aslael. Kaloka. Umikot na naman ang mga mata ng batang babae. Quincy, kung ano-ano na lang nalalaman mo salita magagalit yan si Mommy. Marahan na sita ng kakambal nito. Lo kuya, nalilinig ko po yun kay Mommy Kuwento ni Quincy. Nakarinig naman sila ng pagbusina sa labas ng gate at maya-maya pa ay 4 na babae ang pumasok sa loob. Mommy! Masayang tawag ng inaanak niya sa mami nito. Napangiti siya ngunit mabilis din yung naglaho na makitang isa pang babae. Oh, Lamia, bilis si Mommy! Sigaw ng bulol na bata na patakbong lumapit sa bagong dating. Ngunit natigilan siya kung kanino ito yumakap. Hi baby, nag-enjoy ka ba kasamang pinsan mo? Nag-behave ka ba at hindi ka ba nambuli? Where's our Kuya Felix? Para siya nabuhusan ng malamig na tubig at ang lakas-lakas ng tambol sa dibdib niya. Behave lang po si Quincy Fee, Mommy. Sa Slel po, bully. Diba po, Kuya Felix? Ay, hindi naman kita inaaway, Quincy. Depensa ng inaanak niya. Bes, tingnan mo kung sino ang lalaking katabi ni Azrael. Sabi ng babaeng kasama nito. Kilala niya ito sa mukha dahil isa ito sa mga babaeng nakaaway noon ng kapatid niya. Sino si Raya? Si Attorney Marcus? Oh my goodness. Napatakip sa bibig ng asawa ng matalik niyang kaibigan na parang may nalalaman ito. Nang makita ni siya ni Francie ay namimilog ang mga mata nito. Marcus. May mga anak ka na, Francie? Walang emosyon yan tanong. No, anak ko si Quincy. She's my baby. Sigaw ng nagangalang Shoraya. Binuhat pa nito si Quincy na nakakunutan noo. Ito, anak ko, come here, Felix. Segunda naman ang isa sabay yakap sa batang lalaki. Ang pogi-pogi talaga ng baby ko. Napahagod siya sa batok at umigting ang panga. Dahan-dahan niyang ikinuyom ang kamao. Mama Shilaya, hindi mo naman po ako anak. Miss mo po ako At Mama Charlotte, di mo rin po rin anak ang kuya ko Nakasimangot na protesta ni Quincy. Magkakuntsaba ang mga babae kaya inaako na anak ang dalawang bata. Ang ganda-ganda ng pangalan ko tapos Charlotte ang tawag mo sa akin, Quincy. Aba, hindi na kayo nahusto ng mami mo May kapalitan si Francie Bulol. Si Quincy Bulol na. Charlotte? Ay, sorry, Bes. Humakbang siya palapit sa mga ito. Dederecho sana siya kay Francie nang humarang si Sahadia sa pinsan nito. Marcus, pasok ka muna sa bahay. Tatawagan kong kaibigan mo. Hindi niya ito pinatapos sa pagsasalita. Gusto kong makausap si Francie, Sahadia. Ha? Marcus, don't worry. Wala naman akong gagawing masama sa pinsan mo. Binigyan diin pa niya ang salitang pinsan dahil alam niyang pinagtatakpan nito si Francie. Francie, okay lang ate Sahadia, mag-uusap kami. Isama niyo na lang po sa loob sila Quincy at Felix. Okay, tara sa loob kids, maghahanda si Mama Sahadia na merienda.
Sumama nga ang mga bata at ayaw pa sanang umalis ni na Charlotte at Shiraya nang sabihan na ito ng ate sa hadya niya. Don't worry girls, hindi sasaktan ni attorney si Francie. Mamahalin lang. Ate naman! Sigaw ni Francie na ikidamungis-ngis sa hadya. Ilang beses napalunok si Francie at walang emosyon pa ring nakatitig sa kanya si Marcus. Hindi niya inaasahan na makikita niya ito sa bahay ng ate sa hadya niya. Nang magsimula itong humakbang ay kusa siyang umatras, pero hindi niya inaasahan ang mabilis sa paghaklit nito sa braso niya. Marcus, marami akong tanong Francie at gusto kong sagutin mo yun lahat. Mariin na saad ni Marcus. Bayolente siya napalunok. Parang nawala ang tapang niya. Kung bakit ba kasi ganito ito kalamig kung makatingin sa kanya. Parang kakainin siya ng buhay. Fine, mag-usap tayo. Pero bitiwan mo muna ang kamay ko. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Marcus. Dinala siya nito palabas ng gate at huminto sila sa pulang sasakyan. Dahan-dahan siyang napasandal sa nakasarang pinto nang ilagay nito sa gilid ng ulo niya ang kaliwang kamay nito. At pagkuway ipinatong ano nito sa kanang balikat niya. Ang sama mo naman sa akin, Francie. Nanginginig ang boses na sambit ni Marcus. Nakagat niya ang labi at ramdam niya ang pangungurot ng konsensya sa dibdib. Marahan na nitong binabangga ang noo sa balikat niya at parang nanggigigil na ito. Hindi lang siya kayang saktan at alam niyang hindi naman ito yun magagawa. Marcus, hindi ba sabi ko mag-uusap muna tayo, Francie? Kaya bakit umalis ka agad nang hindi ka man lang nagpapaalam sa akin tapos hindi pa kita mahagilap? Mahinang sambit ito. Naririnig niya ng pagsinghot ni Marcus. Hindi inakala ni Francie na iiyak agad si Marcus sa harapan niya. Ramdam niya rin ang tila pangungulila nito. Marcus, I'm sorry. Tell me, ano ba naging kasalanan ko sa'yo nun para iwan mo lang ako ng bigla? Nagalit ka ba sa ginawa ko, Francie? Di ba sabi ko naman sa'yo mag-uusap pa tayo at hindi kita tatakasan? Natakot lang ako, Marcus. Nag-angat ito ng ulo. Namumula na mga mata nito at pati ang dulo ng matangos itong ilong. Parang may kung ano ang natutunaw sa puso niya. I'm sorry, naging duwag ako, Marcus. Hindi ko pala kayang harapin ang mga magulang mo. Natatakot ako malaman nila nangyari nun sa bar. Natatakot ako na baka masira akong reputasyon ng pamilya namin na ilang taong binuo ng maayos sa mga lolo at lola ko. Madidisappoint ko sila, mami at daddy. Bibigyan ko pa sila ng problema dahil sa kapabayaan ko. Mahabang saad niya. Napahilamos ito sa mukha at mariing kinagat ang pang-ibabang labi. Francie, wala ka bang tiwala sa akin? Ako naman ang bahala hindi naman kita pababayaan. Patuloy na sabi ni Marcus, ngunit nang humikbi ito ay lalo siya nagulat. Bakit ka naman umiiyak? Hindi kita inaaway Sigaw niya. Napahinto ito sa pag-iyak at bigla na lang napaluhod. Yumakap pa sa baywang niya. Marcus! Para ako mababalo sa kakahanap sa'yo, Francie. Kahit pinuntahan ko ng pamilya mo, wala nakapagsabi sa akin kung nasan ka. Hinarap ko na ang daddy mo pero halos hindi niya ako patuloyin dahil hindi naman niya ako kilala. Mahabang sambit ito, umaalog na ang balikat. Marcus, nagsabi naman ako na huwag mo na akong hanapin, di ba? Anya at pilit niya itong pinapatayo. Do you think that's enough reason to just leave me, Francie? Marcus. Sama-sama mo sa akin, Francie. Porket gustong-gusto kita gano'n lang ang gagawin mo sa akin. At kahit alam mong may nangyari sa atin, gano'n mo na lang akong iniwan. Marcus, paulit-ulit ka naman Tumayo ka na nga dyan. Ginagawa mo naman ako masama kung makaluhod ka dyan. Pwede naman tayo mag-usap ng masinsinan Anya at muli niyang hinila ang braso nito. Tumayo naman ito at dahan-dahan itong yumakap sa kanya. Dahil matangkad ito at halos buhati na siya, humihigpit na rin ang yakap nito. Pasama ka naman talaga. Marcus, hindi na ako makahinga. Reklamo niya. Anak ko ba sila, Francie? Mahinang tanong nito. Nang hindi siya sumagot ay kumalas ito sa yakap. Hinawakan siya sa balikat. Please answer me. Akin ba sila, Francie? I'm sorry, Marcus. Nakokonsensyang sambit niya. Marin ito napapikit. Sabihin mo naman sa akin, Francie. Sa akin sila, hindi ba? Francie. Oo, Marcus. I'm sorry kung hindi ko sinabi sa'yo. Hindi ko naman kasi alam nung una. Nasa Italy na ako na malaman kung buntis ako. So, doon mo ako tinaguan, Francie? Hindi kita tinaguan. Umiwas lang ako sa problemang mangyayari noon. Isa pa, nakatira doon ng mga tita-tito ko
Tumira ako sa villa ni Dada Vihan. Umigting ulit ang pangalan nito. Wala pa rin pinagkaiba yun, Francie. Meron kaya? Iba nagtago sa umiwas sa Atty. Marcus. Fine. Magkaiba na ako magkaiba. Pero utang na loob, Francie. Pakilala mo naman ako sa mga anak ko. Bakit bang confident po masyado, Marcus? Paano kung ano ko pala sila sa ibang lalaki, ha? Gusto mo bang bigyan kita ng pruweba na anak ko nga sila? Teka lang. Bahagya itong umiwas at bumunot ng wallet. Sa panginig ng mga kamay nito ay halos mabitiwan ang hawak. Hanggang sa may nahulog kaya pinulot niya yon. Hoy, attorney, bakit may picture ako dito? Pambugaw mo to sa dagano. What the heck? As if. Mabilis itong inagaw sa kanya ang litrato, ibinalik sa wallet at iba naman ang ibinigay sa kanya. Look. Napatitig siya sa picture ni Marcus. Mahaba ang buhok na hanggang batok at talagang ganoon na ganoon ang buhok ng kambal niyang sina Quincy at Felix. Sumilay ang ngiti niya sa labi. Kulit ka na pala simula pagkabata. Natawa siya. Nagsalubong ang kilay ni Marcus. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo, Francie na yan. Seryoso ako dito. Eh di sorry, iniiyakan mo kasi ako kahit hindi naman kita inaaway. Pagdadahilan niya, magsasalita pa sana siya ng may sumingit. Parts, Francie? Boses yun ni Kuya Israel, ang asawa na nakatatanda niyang pinsan. Hi Kuya! Bati niya. Lalapit sana siya na mabilis siyang pinigilan ni Marcus. Wait, magkakilala kayo? Nagtatakan tanong pa nito. Mukhang ang may alam lang dito yung asawa mo, Parts. Sabad ni Marcus. Parts, magkaano-ano kayong dalawa? Naguguluhan pang tanong ni Francie. Palipat-lipat ang tingin niya sa dalawang lalaki. Tropa ko siya, Francie. Sina Marcus, Walter at ako. May 3 pa kaming kaibigan. Paliwanag ni Kuya Israel. Napakurap pa siya dahil napakaliit nga ng mundo. Kayo ni Francie, Parts? Don't tell me, ikaw nga man ang kambal. I think so, Parts. Goodness, kaya naman pala pamilyar sa akin ang mukha ng mga batang yun. Napatakip pa ito sa bibig. Babe, papasukin mo nga muna sila Atty. Marcus at Francie. Bawal ang PDA sa labas. Sigaw naman ang ate Sahadya niya. Ate Sahadya? Natawa lang ulit ang pinsan niya. Tara, pasok kayo, lovebirds. Abiliera ulit, attorney. Tukso sa kanila ni Kuya Israel. Shut up, Nigel. Mag-usap tayo next month, Francie. Wika ni Marcus at ito na humila sa kanya papasok. Ang katotohanan ay maaaring maitago pero ang karapatan ng ama sa anak ay hindi kailanman mawawala. Kahit itinago pa ni Francie ang mga anak niya, hindi niya kayang itago ang ugnayan na binuo ng dugo at pagmamahal. Pagmamahal? Bulalas niya at kunot noong tinignan siya ni Marcus. What did you say, Francie? Ha? Wala naman. Natatawang sambit niya. Napalunok siya nang maaalala ang confession kanina ng binata. Yun tuloy at parang lumulukso sa tuwang puso niya. Sorry ulit Marcus ha, naduwag na rin akong lapitan ka eh. Bumawi ka na lang sa akin, Francie. Pakilala mo na lang ako sa mga anak natin. Nakagat niya ang labi. Okay. Nang nasa harapan na nilang dalawa sina Quincy at Felix, ay pareho pa silang hindi makapagsalita ni Marcus. Iniwan sila ng mga pinsan niya sa dining area dahil kumakain ng 2 bubuit. Nakaupo ang mga ito at inosenteng nakatingin sa kanila, bagamat nagpapatuloy pa rin sa pagkain. Mami, may sasabihin ka po sa amin at bakit po kasama ninong ni Azrael? Ang panganay niyang si Felix Meru ang nagsalita. 4 na taong gulang pa lang ang anak niya pero napakatatas na nito magsalita. Ay kuya, Tito Ninong na po natin siya. Sabad ni Quincy. Naligyan pa ng icing ang matambok nitong pisngi. Diba po, Tito Ninong? Pala hindi kami kawawa ni Kuya. Wala po kaming ninong, pero malami po kaming dada. Bibilang ko po, Tito. Bihib ka nga muna anak, may papakilala lang ako. Agarang sabad niya. Napasimangot tuloy ang bunso niya. Hindi pa tapos nagtop si Quincy Faye, Mommy? Ba't yun, diba? Bawal po sabat ng sabat? Umira pa ito at sumubo ulit ng cake. Maldita! Komento niya. Naramdaman naman niya ang pag-aplos si Marcus sa likod niya. Bumilis tuloy ang tibok ng puso niya. Francie, hindi yata nagmana sa akin. Maldito ka rin kaya, Marcus. Sa'yo nagmana ang batang yan. At sa'yo nagmana sa pananalita, fiancé bulol.
Mabilis siya na patingin kay Shoraya. Sorry, kukuha lang ako ng drinks. Lalabas din ako agad. Sige na po, tuloy niyo lang family bonding niyo. Isa pang maldita yun. Napahilot na lang siya sa santito. Pagkuway hinila niya pa upo si Marcus. Mga anak, yun na nga po. Magpapakilala si Mommy. Felix Quincy. Hindi niyo siya Tito Ninong. Siya si Marcus. Napahinto sa pagsasalita si Francie nang umiyak na lang bigla si Quincy. Anak, bakit ka naman umiiyak? Quincy, tawag ng kuya nito. Tito Ninong po namin siya ni Kuya Mami. Bakit po ba ayaw niyo siya maging ninong namin? Umiiyak na sigaw nito. Naiiling na binuhat niyang anak kahit napapangiwi dahil sa bigat ito. Nang hindi niya nakayanang buhatin ito ay ibinigay niya sa daddy nito. Buhatin mo nga, attorney, ang heavy niya. Bubuli-buli na naman ako ni Mami, di po ako heavy. Sa halip na maawa siya sa pag-iyak ng anak ay natawa lang siya. Francie, may babalang sambit ni Marco sa pangalan niya. Quincy, di ba sabi ko bawal sumabad kung may nagsasalita pa? Paalala niya. Tumingin pa siya sa panganay na bahagyan tumango. Hindi po ako sumabad, Mami. Naiyak lang po ako dahil ayaw niyo po maging Tito Ninong namin na ninong po ni Azlael. Di ka po ba naaawa kay Quincy? Kay Kuya Felix po? Dahilan na naman ang bubwit niya. Hinaplos niya matambok nitong pisngi. Kasi anak, hindi niyo siya pwedeng maging ninong. Daddy niyo po siya. Siya si Daddy Marcus Lazgano. Mahinahon niyang paliwanag. Natahimik ito. Sumisingot-singot lang na tumingin kay Marcus at inabot pa ng maliit itong kamay ang pisngi ng ama. Ili po, Mami. Siya po yung attorney na daddy namin, Mami. Gulat at tanong naman ni Felix. Oo, anak. Nagmamadali itong bumaba mula sa kinaupuan at dali-dali ring lumapit. Yumakap ito sa baywang ng daddy nito. Daddy, yes, may daddy na kami. Thank you, Papa Lord. Thank you so much po. Napangisi siya na makita ang reaksyon ni Marcus. Namula ulit ang mga mata nito at mukhang maiiyak na naman. Lumuhod na ito para mayakap din ang panganay nila. Yes, I'm your dad, Felix Meru. Oh God, I feel like I'm dreaming. At napahikbi na nga ang ama ng mga anak niya. Ilang beses itong hinalikan ng noo ni Felix bago bumaling kay Quincy na kanina pang nananahimik. Wala ka bang sasabihin kay daddy, anak? Chihuahua ka po ni Mami, kaya daddy ka po namin ni Kuya. Inosenteng tanong ni Quincy. Napasimangot naman siya dahil alam niyang sina Charlotte at Shoraya ang nagturo sa anak niya niyon. Chihuahua? May lambing na tanong ni Marcus. Chihuahua po, palang sina Mama sa Hadja po at Dada Israel. Chihuahua po sila. Inosenteng paliwanag ni Quincy. Humahaplos pa rin ang kamay nito sa pisngi ng ama. Mag-asawa? Tumingin sa kanya si Marcus, marahil siyang umiling. Jowa, hindi mag-asawa. Anak, hindi yun jowa. Jowa lang yun, baby. Jowa po. Anya at napatango ito. Then, jowa niyo po si Daddy, Mommy? Mariin siya napapikit. Yes, anak. Si Marcus ang sumagot at hindi na siya nagprotesta pa. Ang pogi naman ng daddy namin ni Kuya. Kamukha ni Kuya Felix Melu. Ani Quincy. Felix Melu, Quincy. Palihas lang po yun, Kuya. Look, kamukha mo si Daddy. Kulot din siya. Napabungis-ngis pa ang unika iha nila miski siya ay napapangiti na rin. Nice meeting you, Quincy and Felix. Mahal na mahal kayo ni Daddy. Kahit ngayon lang tayo nagkita, alam ko nga, nandito na kayo agad sa puso ko. Madamdaming pahayag pa ni Marcus. I love you too, Daddy! Chorus na mga bubwit. Sabay na humalik ang mga ito sa pisngi ng ama. Hindi maipaliwanag ni Marcus ang tuwa na bumalot sa kanyang dibdib nang makilala niya ang dalawang anak. Mga batang hindi niya kailanman inakalang nag-e-exist na sa mundo. Para bang sa isang iglap. Nagbago ang lahat. Pinagmasdan niya mga ito na may halong gulat at pananabik. Hindi makapaniwalang dugo at laman niya ang nasa kanyang harapan. Felix Meru, Quincy Faye.
Ngunit kasabay ng saya ay ang kirot ng mga panahong nawala sa kanya. Mga sandaling hindi niya nasilayan ng paglaki ng mga ito. Gayunpaman, pinili niyang ituon ang sarili sa kasalukuyan. Sa wakas may pagkakataon na siyang makilala ang mga ito, mahalin at puna ng pagkukulang ng mga taong lumipas. Marcus, sure ka ba ngayon mo na kami papakilala? Pwede bang sila Quincy at Felix na lang? Kinakabahan na tanong ni Francie. Umiling siya. Babawi ka pa sa akin, Francie. Mapapatawad agad kita after this. Natatakot talaga itong makilalang pamilya niya. Marcus naman. Let's go na po, Daddy, Mommy! Masayang sigaw ni Quincy, magkahawak kamay na mga ito. Francie, come on. Marcus, Alam kong hindi perpekto ang mga magulang ko, pero mababait naman sila. pinagsiklop pa niya mga daliri nila. Promise, magugustuhan ka nila. Kahit ang kapatid mong baby damulag? Natawa siya sa tanong nito. Her name is Precious Miracle, Francie. Anya at tumulis ang labi nito. Ang ganda ng pangalan pero suplada rin naman. Komento nito. Marahan niya itong hinila at hinalikan sa noo bago sa mapupulang labi nito. Ay, chancing ka, attorney. Now that you're here, I won't let you go again. Let's fix the mistakes of the past. Please give me a chance, Francie. Mistake ba ang mga Nasaan na yun? Gulat ang sigaw ni Francie at nang tignan niya ang mga anak nila ay wala na sa kinatatayuan. Nagkatinginan sila ilang sandali bago nagmamadaling pumasok sa loob. Naabutan nilang nakaupo na sa sofa ang kambal. Nakatayo ang mga magulang niyang sina Mario at Michelle. Ang kapatid niyang si Precious ay nakaupo at nagtataka rin. Yan na po ang mommy at daddy namin, no? Sabi ni Felix sabay turo sa kanila. Marcus, ano to? Sino mga batang yan, anak? Tanong ng mami niya. Gulat man ngunit naroon ang tuwa at galak sa mga mata. Felix Mario and Quincy Faye po, Ma'am, Dad. Anak po namin ni Francie. Pakilala niya. Hello po, ma'am, sir. Ako po si Francie Nian Abellera. Nauutal na sambit naman ni Francie. Kilala ka na namin, Iha. Alam na rin namin ang tungkol sa gulong kasama mong bunso namin. Ang daddy niya nagsalita. Sorry po ulit. Alam mo bang sinisipa ako ni kuya dahil nalaman niyang pumunta ako sa firm niya at sinabihan kitang layuan mo siya? Sabad naman ng kapatid niya. Precious. Tawag niya sa kapatid. Napatingin siya sa mga anak niya. Kung saan napapatingin ang bunso niya, gumagalaw ang maliliit itong binti. Sorry kuya, alam kong immature pa ako nun. Pero sorry din sa girlfriend mo. Napangiti siya nang unang nagpakumbabang kapatid niya. Bumaling siya kay Francie. Napanguso ito bago nagsalita. I'm sorry, lasing din ako nun kaya napalaban din ako sa'yo. Past is past. Let's forget about it because things are going well now. Iha, welcome to the family. Thank you for giving us such beautiful gifts. Sabi ng mami niya, niyakap nito si Francie. Welcome, Iha. Thank you for accepting our son and being part of his life. Now, we won't have to worry that he might stay single forever. Natatawang sabi naman ng daddy niya. Precious. Pukaw niya sa atensyon ng kapatid dahil ang nilapitan nito ay ang mga pamangkin. Nakangusong lumapit ito at nakipagbeso-beso. Welcome to the family, ate. Peking tumikim si Francie. Magkaedad lang tayo, Precious. Alam ko ikakasal din kay ni kuya, malamang magiging ate na rin kita, kahit magkaedad pa tayo. Dahilan ng kapatid niya. Hinila niya si Precious at pinagiyakap ang dalawa. Yan, para mas maging close kayo. Felix, Quincy, dan na ba kayo mag-bless sa lolo't lola nyo? Opo, Daddy, dan na po. Bumungis-ngis pang anak niyang babae. That's good, anak. Anya. Lumapit ulit ang parents niya sa mga apo. Una nilang inayos ang lahat sa mga magulang nila para magkaroon ng kapayapaan at pagkakaunawaan sa pamilya. Sunod na pumunta sila sa Batangas para makilala na rin siya ng pamilya ni Francie. Lolo Daddy, pogi po daddy namin ni Kuya Felix ko, ano? Di ba po, Mamila? Pareho silang natawa dahil sa pangungulit ng anak nila. Oo naman, apo. Kaya nga pretty ka at gwapo rin po ang kuya mo. Malambing na sabi ng mami ni Francie. Napapalakpak ang bubuit at halos mapatalon sa tuwa.
Enough na anak, baka lumaki ang ulo ng daddy mo. Ani Francie. Pogi naman po talagang daddy namin, Mami. Giit pa nito. Oo na nga. Sigaw ng mami nito. Pasimple siyang humalik sa sentido ni Francie kaya siniko siya nito. Thank you for giving me the chance to make it up to you, Francie. Bulong niya, nagtas ito ng kilay. Niluhuran at iniyakan mo kasi ako so may magagawa pa ba ako? Kibit balikat at sabi nito. Kinuha niya ang kamay ni Francie at hinalikan yun. Bawal ang PDA dito. Pareho silang natigilan na may sumigaw. Parang halik lang sa kamay, Ate Francine, PDA na agad. Nakasimangot at sabi ni Francie sa nakatatandang kapatid nito. Mahinang humalakak naman ang kuya nito. Bawal daw, lalo na't maraming singles sa bahay. Ani Franz na kuya ni Francie. Di mainggit kayo, che? Sigaw nito, natawa na rin siya. Ingatan mong kapatid namin kapag pinayak mo yan, hindi lang kamao ni Kuya Franz ang dadapo sa mukha mo. Babala ni Francine. Walang duda na triplets talaga mga ito, magkakamukhang magkakamukha. My sister can be a little stubborn but she's kind. Please take care of her. Sabi ni Franz. Yes, I will. Thank you. I will take care of her and our children. Assurance niya. Sa kabila ng lahat, pinili ni Francie na bigyan ng pagkakataon si Marcus kahit hindi naman sila nagkaroon ng relasyon noon. Hindi man sila nagsimula sa tamang paraan, naniwala siyang may pagkakataon pa rin para itama ang lahat. Lalo na ngayon na may dalawang batang nag-uugnay na sa kanila. Daddy, hangli na po si Quincy Faye! Anunsyo ng anak nila. Nasa restaurant sila. Kadina ay sinundo sila ni Marcus. Dinala sila sa restaurant ng Kuya Israel niya. Wait lang anak, hintay mo muna si Dada Israel mo. Anya sa anak, hinaplos niya ang buhok nito. Maya-maya pa ay dumating na si Israel at hinanda ang pagkain nila. Sunod na si Kuya Walter at ang dalawa pang kaibigan ng mga ito. Wala si Nicholas Parts, kami lang ni Dr. Levy. Sabi ng isang lalaki. Hindi niya ito kilala dahil ngayon lang niya ito nakita. It's okay, nauna pa siya nakilala ng girlfriend ko. Love, sina Engineer Liam Carion at Dr. Levy Descalar pala. Kilala mo na sina Walter at Nigel dahil parte na sila ng pamilya niyo. Pahayag ni Marcus. Tumayo siya at nakipagkamay sa mga kaibigan nito. Hello, I'm Francine Abellera. Wow, Abellera na naman. Nag-appear ang dalawang lalaki pero ang isa ay napailing lang. Mga anak, mga kaibigan sila ni Daddy. Parts, anak namin. Sina Quincy Faye, ang bunso namin, at si Felix Mayro, ang panganay. Ani Marcus. Lumapit ang mga kaibigan at kahit hindi utusan ng kambal nila ay nagmano ang mga ito. Finally, secure na rin ang future mo, Parts. For sure, masaya na sila, tito at tita. Si Dr. Levy ang nagsalita. Sinabi mo pa, Parts. Ang tatangkad at guguwapo ng dalawang lalaki. Pero para kay Francie, mas gwapo si Marcus. Naging magandang samahan nila. Bumalik lang si Francie sa Italy dahil kailangan niyang asikasuhin ang papeles sa mga anak niya. Salamat talaga sa Dada Viraj niya to the rescue noon sa kanya. Kaninang bahay naman ito? Nagtatakang tanong niya. Kauwi niya lang mula sa Italy. Pagdating niya sa airport ay dumiretso siya sa address na itinext sa kanya ni Marcus. Gabi na siya dumating, nag-layover pa sila sa Dubai at libre pa ang ticket niya. Binuksan ni Francie ang gate na hanggang baywang ang taas. Pumasok siya sa bahay at agad siyang sinalubong ng malambing na tugtog ng kanta. Ang mga ilaw ay nakasabit sa paligid, naglalaro sa bawat sulok, nagbibigay ng mainit at magaan na aura sa loob ng sala. Napabuntong hininga siya, bahagyang nag-alangan sa paglakad papasok. Marcus, I'm here na po. Anya habang unti-unting lumalapit. Sa gitna ng ilaw at musika, nakita niya si Marcus na nakatayo. Hawak ang isang bouquet ng bulaklak, kakaibang ngiti na lalaki. Francie, panimula ni Marcus. Ang boses ito ay puno ng kabat pagmamahal. Mukhang alam ko na mangyayari komento niya. Francie, from the moment I met you, I knew there was something special about you. Every time I see you, I feel like I'm looking at my future. Our future. I've dreamed of walking through life with you, sharing laughter, tears, and everything in between. I want to be there for you in every moment.
for every challenge and every joy. Marcus, ang ganda ng timing mo, love. Dahan-dahang bumuka ang palad dito. Inilabas ang isang singsing na kumikislap sa ilaw. Nang makalapit sa kanya ay nakangiting lumuhod ito, ngunit napansin niyang may namumuong pawis sa noo. Mukhang kinakabahan din ito. Francine San Vitore Sabillera, will you marry me? Iniabot niya ang kamay kay Marcus. Mabilis naman ito yung hinawakan. Marcus, I've always dreamed of this, of us being together. Anya, nanginginig ang boses. Yes, I will marry you. I love you, Attorney Marcus. Mahal na mahal kita, Francie. Agad siya niyakap ni Marcus nang maisuot ito sa kanyang singsing. At sa yakap na yon, naramdaman nila pareho na nagsimula ang bagong kabanata ng kanilang buhay. Isang simula ng pangarap at pag-ibig na matagal na nilang hinintay. Congrats po, Mommy, Daddy! Napabitiw sila dahil sumulpot ang kanilang mga anak at nakiyakap din. Thank you mga anak. Niyakap sila ni Marcus at isa-isang hinalikan sa noo. I chose you and I'll keep choosing you. For me, for our children, for everything we have. My Francine Nabeliera, Lazcano. Minsan, nagsisimulang pag-ibig sa maling paraan. Nagkakahiwalay bago pa man masimula ng relasyon. Ngunit sa sandaling pipiliin ng dalawang pusong isa't isa, kayang buuin ng isang pamilya na puno ng pag-asa, ligaya at pagmamahal. Higit pa sa anumang pangarap na kanilang pinangarap noon. The End. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!